Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, maraming salamat po Are sa kaorasan ito. So bago po tayo magpatuloy, ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang supremo sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Haring Filimon Ondok Riam Bunangsa. At ganun din sa mga 5 spiritual mothers, ganun din sa aming chairman, president ngayon ng The Kingdom of God,
walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Iriambunanza, na siya rin po ang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At gayon din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Vidad Iriambunanza, na siyang Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutong, na kasama niya ngayon ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rose Padillo Ligutong. At sa lahat ng mga provincial leaders, barangay down to Purok, maging sa mga prinsipe at mga prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos. So, bago po tayo, ang tema po natin ngayon, mga kapatid, na ating pag-uusapan sa gabing ito ay walang iba kundi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Na ayon pa sa banal na kasulatan na sinabi doon na in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Yun po ang nakasulat sa banal na kasulatan na ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay meron pang mga kaharian na nauna, mga kapatid, sapagkat yung plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ay hindi man po ito sa salita, kundi sa kapangyarihan. Sapagkat ang kaharian, mga kapatid, ito po ay gobyerno ng Diyos. Ito po ay hindi sekta o religion. Ito po ay gobyerno ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos. Kaya sa kaorasang ito, mga kapatid, ay papatunayan ko din po sa inyo na talagang dito sa bansang Pilipinas ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Na ayon po sa mababasa po natin sa banal na kasulatan sa Matthew 22:23 hanggang 30. So, ganito po ang mababasa. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na manguli. At siya'y kanilang tinanong sa 24 na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-aasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. Sa 27, at sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28, sa pagkabuhay ngamang uli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nangagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30,
sapagkat sa pagkabuhay na manguli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. So ayon po sa banal na kasulatan na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. So ano po kaya sa palagay po natin mga kapatid? Kung ganito man ang isang klase ng babae na mag-asawa ng 7 na magkakapatid pa naman mga kapatid. Ano po kaya ang kalagayan ng isang babaeng ito mga kapatid? Ano kaya ang magiging itsura niya sa mga tao kung siya ay mag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki? Ano po kaya sa palagay natin mga kapatid? Sapagkat ito man ay parables sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. So ito po ay parables sa banal na kasulatan para mahanapan po natin kung saan ba yung mapalad na binigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Ayon po sa parables ng isang babae na mag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. So ito po ay parables sa banal na kasulatan. So kung titignan po natin, sino ba itong babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki? So kung basahin po natin sa banal na kasulatan kung sino itong babae sa Revelation 17:18. So ganito po ang mababasa. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. So ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan na ang babae na iyon ay ang siyang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Yun pala ang ibig sabihin ng babae sapagkat ito man ay parable sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ayon sa parables ng Diyos na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. Na ang una na naging asawa ng babae ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. Pang-apat, Ramon Magsaysay. Pang-lima, Carlos Garcia. Pang-anim, Diosdado Macapagal. At ang pang-pito ay si Ferdinand Marcos. So sila pala ang mga naging asawa ng babae. Ng babaeng ito. Tanong mga kapatid, sino-sino ang mga ito mga kapatid? Yung mga 7 na naging asawa ng babae ayon sa banal na kasulatan sa Proverbio 8:15. Para malaman natin
kung sino yung 7 na magkakapatid. So, ganito po ang mababasa. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari. Ay naghahari ang mga hari. At nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. O ayon po sa banal na kasulatan, napakinggan po natin mga kapatid na sila pala'y mga pangulo ayon po sa Proverbio 8:15 na sila'y naghahari at nagpapasya ang mga hari sa lupa ng kaganapan na sila'y mga pangulo, mga kapatid. Ayon sa parables ng Diyos na nakasulat na ang babae, na ang unang asawa ng babae ay namatay. At gayon din sa pangalawa, hanggang sa pangatlo, hanggang sa ikapito ay namatay silang lahat, at sa kahuli-hulihan nilang lahat namatay ang babae. So ito po ay sa pamamagitan ng demokrasy. So ito po yung babae. So ibig sabihin mga kapatid, namatay yung babae sa pamamagitan ng ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, sapagkat mga kapatid ay walang demokrasya, kaya't namatay yung babae. Kaya't ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas. Kaya't walang ibang pinapatunayan ang aming mahal na dakilang guro na ang kaharian ng Diyos ay dito sa banal na kasulatan. Na dito sa bansang Pilipinas ang tinutukoy ayon sa banal na kasulatan. Kaya't mapalad po tayo sapagkat ang kaharian na inalis sa bansang Israel ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas. Kaya't napakapalad po nating mga Pilipino sapagkat narito na po ang ating hinihintay na kaharian ng Diyos. Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya't pasalamat po ako sa lahat ng mga tagapakinig sa kaorasang ito, lalong-lalo na po sa aming mahal na dakilang guro na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos. At ganun din sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Riambunanza. Gayon din sa aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Alorligotom. So maraming salamat sa kaorasang ito at isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya't ibigay naman po natin sa isa naman po nating kapatid na walang iba kundi si Haring Gerson del Rosario. So ikaw na po, Are. Okay, so maraming salamat, Prinsipe.
Magandang gabi po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. So bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganoon din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Dapitan Shrine City. Yan. At ganoon din po na ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid na si Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga Board of Directors sa buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. So magandang gabi po, Hari at Reyna. At sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas pa rin yan, mula Region 1 hanggang Region 12. At sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to Purok. Sa lahat po ng mga royal family ng Riam Bonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa, at sa mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa, ang aking ina, si Reyna Shirley del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. Yan. So magandang gabi po sa inyo. At sa kapatid po natin na nasa Negros, yan, si Hari Reggie Pagumpana, at kasama na ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. At ganoon din sa aking kapatid, yan, si Reyna Los Biminda Gutierrez. Magandang gabi. So, sa gabing ito, ay narito naman po kami muli upang magpahayag na naman ng mga plano ng Diyos sa daigdig. Yan. Na ano bang plano ng Diyos dito sa ating daigdig? Ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian, mga kapatid. Magtayo ng kaharian sapagkat siya lang yung may plano sa lahat. At ito ay sinalita niya pa sa mga parables or mga talinhaga na salita na walang nakasaysay or nakapagbigay kahulugan. Liban lang ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. Na ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Na yung ginamit ng Diyos na mga unang kaharian ay natapos na. Natapos na sila. Kaya kung ating atrasan or ating balikan sa panahon ng ating Panginoong Hesus, na ang dala ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Kingdom of God or kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang dala sapagkat siya yung sinugo or pinili ng Diyos na ipangaral niya ang mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, siya yung nangangaral. So,
So hindi lang siya, meron pang kasama yung kanyang mga apostoles or kanyang mga alagad. Mga kapatid, na pinapangaral nila ang mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit ang tanong, tinanggap po ba or naranasan po ba ang ating Panginoong Hesus na umupo bilang hari, bilang Diyos doon sa Israel, mga kapatid? So, hindi naranasan ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid. Kaya, yung panglima na itatayo niya sana doon na kaharian ay kanyang inalis. Ayon yan sa Mateo 21, 42, 43. So, basahin po natin. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong tinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panuno. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilag-gilalas sa harap ng ating mga mata. Yan, Lloyd. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig, mga kapatid. Yung Diyos na nangangaral doon ang tungkol sa kaharian ay kanilang itinakwil. Kaya yung kaharian na dapat sana itayo doon ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos. Wala po dyan sa taas, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, patunayan ko din sa inyo na dito talaga or sa bansang Pilipinas, ito yung pinili ng Diyos na pagtatayuan ng kanyang kaharian. Mga kapatid, ayon po yan sa banal na kasulatan na mababasa sa Apokalipsis 17, 10 hanggang 11. Nasa hari. So ganito po ang mababasa. At sila'y 7 hari. Ang hari. Ang 5 ay nangabuan. Ang isa ay narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal ng sandaling panahon. Sa 11. At ang hayop na naging siya at wala na ay siya ring 8 at siya ay sa 7 at siya ay patungo sa kapahamakan. Yan. Ang nabasa po sa banal na kasulatan na sila'y 7 hari. Mga kapatid, yan po ay talinghagang salita sa banal na kasulatan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Na ang 5 sa kanila ay nangabuwal. Or ibig sabihin, wala na. Or patay na. Mga kapatid. Yan.
kanila ay wala na. Na ang una ay si Manuel Quezon. Yan. Pangalawa, si Manuel Rojas. Pangatlo, Elpidio Quirino. At ang pang-apat, si Ramon Magsaysay. At ang panglima, si Carlos Garcia. Yan. Ayon nga sa nabasa sa banal na kasulatan, na itong lima ay patay na. Yan. Patay na. At ang isa ay dumating na. Sino yon, mga kapatid? So walang iba ay si Carlos Diosdado Macapagal. Yan. Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal, siya ang president ng Concon Delegate at president ng bansang Pilipinas. Yan. At ang pangpito, yung hindi pa dumarating ay dumating na. Sino yon, mga kapatid? So walang iba. Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan. Ang ating Ferdinand Marcos ay nung natapos yung termino ni Diosdado Macapagal ay pinagpatuloy po ni Pangulong Ferdinand Marcos na siya yung naging Concon Delegate at naging president ng bansang Pilipinas. Sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, nagpatupad po siya ng batas. Anong mga batas na ito? Yan, andyan yung martial law, ano pa? Yung samahang nayon, at higit sa lahat yung parliamentary government. Upang ang hula ng Diyos ay yung pangpito na siyang pangwalo yan. So walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit? Pinatupad po niya yung referendum upang ito ay dumagdag sa mga taon. Kaya
Si Pangulong Ferdinand Marcos ay nagpabuto po ng yes or no na hindi niya ito alam ay ito ay kapahamakan. Bakit kapahamakan? Napahamak ang mga tao. At siya yung kauna-unahan na naging first prime minister sa bansang Pilipinas, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya nung nagpaboto siya, ay nanalo ang yes upang ito'y dumagdag sa mga taon, mga kapatid. Na yung pang-7 na siyang pang-8. Yung pang-8, isa sa mga 7, mga kapatid. Walang iba ang ating Pangulong Ferdinand Marcos, mga kapatid. Ang tanong, saan po ito naganap? So walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So hindi po ako mahiya na sabihin na ang bansang Pilipinas, ito yung tinutukoy ng Diyos na bansang nagkakabunga, kapatid. Nagkabunga sa taong 1523. Yan. Sapagkat dito sa bansang Pilipinas ay marami yung naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan ang bansang nagkakabunga. Sige, maghanap kayo ng bansang nagkakabunga. Maliban lang po ang ating bansang Pilipinas. Dito muli itatayo ang pang-5 na kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas sapagkat dito ibinuhos ang Diyos ang lahat ng mga pagpapala, yung kaharian ng Diyos, yung kayamanan ng Diyos na ipamamana niya sa kanyang mga anak, bansang Pilipinas. Mga kapatid, kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Sa lahat po ng taga-subaybay at taga-pakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Riambulansa, ay po ay nagpapasalamat sa walang sawa na pagsubaybay sa aming pagla-live. Subaybayan nyo lang po ang aming pagla-live sa ganito ring araw at oras, sa araw ng Miyerkules at araw ng Linggo. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Ondok Riambulansa, at sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa, at sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambulansa, at sa aming Regional Director ng Region 2,
Hari Edgar Palor Ligutong, at ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. Maraming salamat. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At bago po kami magtapos, ay mag-alay muna kami ng isang awitin mula sa aming mahal na dakilang guro. Mga hari,